Tama, Attorney Mawil, 'di ba? So, Sa COA. yung o 'di ba dapat CPA siya, tsaka lawyer siya, 'di ba? Eh yung meron siyang inaccuracies yung sa mga numbers, no, na hindi lang siya nag-miss ng by 100 or 200. Ang laki nung na-miss niya, 'di ba? So, there's so much unprofessionalism. Parang nakakahiya itong mga witnesses na hinaharap sa atin, no, mga expert ko, no, 'di ba? So, um what I want to point out here, no, is yung pagkadesperado ni Marcos, no, na yan ang ihaharap ninyo sa amin, and we're spending 25 million a day for this impeachment. Ito po ay issue ng pagtataksil, issue ng pagkakanulo, issue ng pang-aabuso sa poder at kapangyarihan na ginagawa po ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez, kung saan nasasanay sila na lantaran at garapalang ginagamit ang ICC para po magkaroon ng atake laban sa mga demokratikong oposisyon. Ayun. Sige nga, puntahan natin ang next nating topiko. So much about that, no? Kasi nga ang ICC ay nagkakaroon ngayon ng matinding krisis din due to the pressure na dulot ng kampanya ng Estados Unidos sa pangunguna ni US President Donald Trump. At ito ay dapat dudurugin nila. Ayon sa kanila ang sistema ng pagsindikato sa ICC na ito. Pagkakaaresto kay Senador Bato de la Rosa, subalit nagpalabas po ng statements, mga kababayan, itong mga iba't ibang mga namumuno ng security and law enforcement agency ng ating gobyerno. Una po ay sinabi ni NBI Director Matibag na wala sila o anumang operasyon na nagresulta sa di umano pagkakaaresto ni Senator Bato de la Rosa. And then kanina lang din po nagpahayag ng official statement ang Department of Interior and Local Government, itong si John Vic Rimulya. Sabi niya nililinaw na walang secret operation sa pagkakaaresto kay Bato o senador. Huling nakita siya sa Mindanao. Okay. Ang mga balita nga na nasa area daw ng Moro National Liberation Front, question mark po yan ha, malawak pong area ng MNLF nila MAA, nila Chairman Normie Suare, pero walang pahayag po ang MNLF tungkol dyan kung nasa area ba nila si Senator Bato de la Rosa. Of course, hindi nila yan sasabihin, pero binabanggit ni ayan no, sa abante na social media post, DOJ at PNP walang impormasyon sa umano ay pagkakaaresto kay Senator Bato de la Rosa. So tatlo na po, no? DOJ, PNP, and then DILG, and then kahapon NBI. And mga 2 hours ago, nakita ko rin po ang isang video clip ng isang media outfit na tinanong as a part ng brief ambush interview kay Senator Lacson at the lobby of the Senate, nang tinanong siya na, Senator Ping, may balita ba na naaresto si Senator De La Rosa, si Senator Bato de la Rosa? Ang sagot niya, negative. Sabi ng NBI, wala silang operation patungkol dyan at there is no information of arrest regarding that. Nag-check din daw po si Senator Lacson sa kanyang mga connection at sources mula sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police at itinanggi nila. And then sinabi pa niya, mga kababayan, na kung totoo yan na nahuli si Senator Bato, edi sa airport na dapat siya ngayon dahil ididirekta yan sa The Hague, Netherlands, kung saan po ang origin nitong nakakapagduda, questionably at maanomalya na existence ng ICC issued arrest order laban kay Senator De La Rosa. So doon daw dadalhin yan sa airport, ang pinakamalapit. Kung halimbawa Mindanao siya nakuha, hindi dapat may balita na nailusot na siya at pabiyahe na papunta sa The Hague, Netherlands, kung saan po located itong ICC detention facility.
kung saan naroroon din po ang Pangulong Rodrigo Duterte. So, may logic po ang binabanggit na ito ni Senator Lacson, no? Sapagkat concerned din po ang maraming sumusuporta at nagmamahal kay Senator Bato de la Rosa, maliban sa kanyang pamilya. Siguro bigyan natin ng punto de vista. Mga kababayan, ano ba itong sinasabi na arrest order na ito? At bakit hinahabol pa rin po ng gobyerno ni Marcos Jr. ang isang aktibo na senador ng Republika ng Pilipinas, na si Senator Bato de la Rosa? Una ay nag-iingat siguro itong gobyerno ni Marcos na ma-associate o maidugtong at maiugnay siya sa panggagamit sa bogus at ala-sindikato na mga koneksyones nila sa ICC or International Criminal Court, given the condition right now ay nagkaroon ng pag-announce o pagbabala ang gobyerno ni Donald Trump na hindi nila pahihintulutan ang pananatili ng panghihimasok ng ICC sa kanilang mga pamamaraan at gobyerno at mga kaalyado nila. That includes the Philippines, no? Kung nadakip siya, sabi naman ng abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, kung nadakip siya, referring to Senator de la Rosa, diretso siya doon sa airport. Mahihirapan talaga kaming mag-move kung dalhin siya kaagad. So yun po, no, mga kababayan, kasi ang ICC arrest order ay kinwestiyon po ito ng legal defense team ni Senator De La Rosa led by Attorney Torion, na kung saan sinabi nila non-enforceable at violative of the constitutional rights of the Filipino people, including Senator Bato de la Rosa, na ang banyaga o dayuhan na instrumento kagaya nitong ICC ay mangingialam at magdidikta at tatapakan nila ang konstitusyonal na mga karapatan na ginagarantiya sa ating mga mamamayan, and that includes, of course, Senator Bato de la Rosa as a Filipino citizen. So, hindi po dapat kinikilala ang ICC arrest order nito sa punto de vista ko at ng maraming mga nagsasagawa ng opinion na dapat sana nakialam na categorically ang Korte Suprema, sapagkat may idinulog na po na petisyon sa kanila. Nandiyan na po ang paghahain ng formal na petisyon upang questionin ang panggagamit at pananamantala ni Marcos Jr. at ng kanyang mga pinuno ng kanyang sangay ng gobyerno, kagaya nito nila Matibag, nila John Vic Rimulya ng DILG, Matibag ng NBI, at ang Department of Justice, at pati na rin po ang Philippine National Police, na nakikisawsaw sila dito sa layunin ni Marcos Jr. na kunwa-kunwarian ay tinutulungan niya ang ICC na maipatupad ang mga arrest order na ito sa mga Filipino citizens na target po sa ICC arrest order. Kaya naman po, dapat ilinaw natin. Una, ang ICC po simula pa noong 2019 ay nagkaroon na tayo ng official and effective na pag-withdraw ng ating membership sa ICC, at hindi na natin kinikilala pa ang tinatawag na Rome Statute nila bilang bahagi ng ating treaty obligation. So wala na po tayong treaty obligation, wala na rin po tayong bilateral mandatory cooperation na nire-require sa international law kung tayo ay may existing treaty. Ngayon, dahil bogus na ang ICC simula po noong March 2019, it also follows na hindi natin dapat kinikilala na o hinaayaan na ang kanilang panghihimasok at pangingialam ay makakaapekto na sa ating soberenya
at sa mga karapatan at kalayaan ng ating sariling mga mamamayan. No, yan dapat ang ating paninindigan. Pangalawa, malinaw din po na ang ICC, kahit pa nasabihin na tayo ay hindi na bahagi nito, but going back to their fundamental principle of creating the ICC, ay ito dapat ay court of last resort and it shall only be complementary doon sa mga umiiral pa na mga justice and judicial system. Hindi pwede manghimasok ang ICC. Kaya nga idinulog sa Korte Suprema. No? Ito pa, may pahayag din si Attorney Torion Karaglagan. Balitang nahuli si Senator, pagposibleng pakana para matakot ang lokasyon, matukoy rather, ang kanyang lokasyon at upang magkaroon ng tinatawag na chain effect of security protocol reaction. Kasi pag binulabog mo, pwedeng lumipat at magkaroon ng pattern of movement. Ang pagtatago o pag-secure kay Senator Bato de la Rosa. Ayan, no, binanggit ko na rin. So pwede rin po yan. Ang tawag po dyan ay inducing security risk para po matumbok kung lalabas at maggagalaw si Senator Bato de la Rosa. Kasi kapag magalaw at lumalabas ka, kapag pinaghahanap ka ng otoridad o ng organisadong manhunt ng Estado, ang pinaka-epektibo ay magkaroon ka ng limitado na mga pagkilos, limitado na komunikasyon, at limitado po ang mga ugnayan mo with the outside world. Kaya naman ako ay naniniwala din na posible ito ay psychological warning para kay Senator Bato de la Rosa at sa mga tumutulong sa kanya na siya ay mapa-safety na parang winawarningan na natukoy na namin kayo at anytime ay makukuha na namin si Senator Bato de la Rosa. Yan, no? Kaya nagpahayag na ang personal lawyer or legal counsel ni Senator Bato de la Rosa sa katauhan po ni Attorney Torion. Okay. Pangalawang punto po natin, maliban na bogus na ang ICC, kailangan po nating tandaan na hindi po ang ICC ang magdidikta kung papaano ang ating kondukta sa legal and judicial processes ng ating sariling bansa. Kaya nga sabi ko, nag-ooperate ang ICC doon sa doktrina ng complementarity. Ibig sabihin po, hanggat maari, hindi pumapasok ang ICC para pakialaman ang posibilidad ng paghahain ng kaso o reklamo laban sa mga nasasakdal kung mayroon namang local court na pwedeng ito ay dito na iproseso. Yan po ang complementarity principle sa Rome Statute. At pangatlo, malinaw po na hindi naman talaga para sa kung ano pa man na ICC commitment ni Marcos at ng mga tauhan niya like Boying Rimulya. Ang paggamit ng Marcos government sa ICC at ang mga ini-issue nito ng mga warrant of arrest para takutin, lumpuin at paralisahin ang demokratikong oposisyon sa ating bayan ay ginagamit ni Marcos ang ICC. Dahil sobrang insecure siya at sobra siyang natatakot kung mananatili po ang mga kagaya po ni former President Rodrigo Duterte na kaya nga niya ito ipinadukot at ipinatapon at illegal na nakakulong ngayon doon sa Netherlands dahil takot na takot itong si Marcos Jr. na lumawak at lumakas ang political influence ni Pangulong Duterte. So it's not about the so-called justice para sa mga naging biktima di umano ng extrajudicial killings. No? At yan ay malinaw na ginamit ang ICC para sa political operations activities to threaten, to bully, intimidate, and eventually politically paralyze the democratic opposition kung saan iilan na lang po ang naninindigan at malakas ang boses na patuloy na sinusuong ang panganib
na maging bahagi ka ng lehitimo at makatarungang oposisyon sa Pilipinas. Ayan. So abangan natin po kung may development, no? Kasi sabi kanina ni John B. Crimolia na the manhunt or the hunting down of Bato de la Rosa continues. Okay? Toryon, hiling sana na hindi pa naaaresto si Senator Bato. Malalaman natin yan hanggang bukas kasi kung direktang inilipad sa private plane, sino po ang nagdala nito? At paano po nila dinala? At paano nila ginawa ito nang hindi isinaalang-alang ang mandatory requirement na dapat i-present siya sa court at may karapatan siyang i-demand ang kanyang presentation sa isang domestic court bago po siya ipadukot ng tuluyan. So, yun po, no, nagbabala si Attorney Torion kung pwede bang ma-monitor na rin natin kung ano na nangyari ngayon kay Senator Bato de la Rosa. But again, sabi po natin, may mga indicators na posible ay nagkakaroon ng closing in the quarter of defense of Senator Bato. Kaya naman binulabog ng balita na ito na nahuli o mahuhuli na si Senator Bato de la Rosa. Ayun. Pero more than that, ang sabi ko kanina, ito po ay issue ng pagtataksil. Issue ng pagkakanulo. Issue ng pang-aabuso sa poder at kapangyarihan na ginagawa po ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez kung saan nasasanay sila na lantaran at garapalang ginagamit ang ICC para po magkaroon ng atake laban sa mga demokratikong oposisyon. Ayun. Sige nga, puntahan natin ang next nating topiko. So much about that, no? Kasi nga ang ICC ay nagkakaroon ngayon ng matinding krisis din due to the pressure na dulot ng kampanya ng Estados Unidos sa pangunguna ni US President Donald Trump. At ito ay dapat dudurugin nila. Ayon sa kanila ang sistema ng pagsindikato sa ICC na ito. Okay, let's go. Si Vice President Sara Duterte ay nagkaroon po ng pagkakataon na mabisita po sa kulungan sila former Congressman Mike Defensor, sila Senator Jinggoy Estrada at Senator Marcoleta. Ito po, VP Sara, mananatili kayong matatag sa impeachment at mananatili rin kaming matatag dito tulad ng pananatili ninyong matatag para sa sambayan ng Pilipino. Ito po ang naging pahayag ng aking kaibigan at naging kasama ko po sa demokratikong oposisyon na kilusan na si former Congressman Mike Defensor. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi naman sila dapat nakulong at wala naman talagang kaso laban sa kanila. They are being framed up by the government of Marcos using the attack dog of Marcos, kung hindi si Matibag ng NBI, na naghambug-hambugan na titibagin niya ang lahat dahil siya si Matibag, si Boying Rimulya na makapalang apog na ipinilit ang sarili na bilang maging ombudsman at upang maging protektor ni Marcos at ng kanyang mga alipuris na sindikato. Yan ay inuna pa niya ang pagpapakulong sa mga kritiko ng katiwalian at korupsyon na nagaganap po sa gobyerno ni Marcos Jr. So, yan, nakikita ninyo mga kababayan, nagbigay po ng pahayag si dating Congressman Mike Defensor sa kanilang pag-uusap at pagkikita sa visitation schedule ni Vice President Sara Duterte. Mahaba-haba din po daw ang pag-uusap nila sa tatlo, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, at si former Congressman Mike Defensor, almost 3 hours din, na nagkaroon po ng conversation and interaction si Vice President Sara Duterte dito po sa mga kasamahan namin sa demokratikong oposisyon na ipinakulong na ni Marcos Jr. Ayan. Ano pa ba ang mga nandyan? Sa impeachment yata, no? Nagkabistuhan na puro lamang pala propaganda. Hangin lang
ang dala nila Lorna Kapunan, ng mga private prosecutors at ng mga House Panel of Prosecutors. Sa loob po ng 3 araw na sunod-sunod na mga schedule ay hindi lamang po boring ang nakikita ng taong bayan, kung hindi mga katawa-tawa po na mga ginawa ng House Prosecution dahil wala silang maiko-connect at direktang mag-establish ng pananagutan laban kay Vice President Sara Duterte. So, ang nangyari parang storytelling at ginigimik na lang nitong COA nang tinanong sila kung mayroon bang nakita na irregularidad at pang-aabuso sa pondo na nakikita po ng COA patungkol sa confidential fund na na-allocate po kay Vice President Sara Duterte. At wala pong maisagot na kategorikal ang mga taga-commission on audit. May nagtanong pa nga sa kanila na kapag nag-withdraw ba ng 11 days at nagamit naman sa tamang mga requirement of auditing report, ay kailangan ba na tingnan ang isang activity na ito na may katiwalian dahil lamang may nagkaroon ng adverse findings ang Commission on Audit? Well, sa cross-examination at sa direct questioning, sinabi po ng Commission on Audit na walang established facts and solid evidence na ng abuso o kaya ay ginawa niya ng tinatawag na panggagancho at katarantaduhan ang mga pundo na nakatalaga sa Confidential and Intelligence Fund ng Vice President at pati po sa pagiging DepEd Secretary niya. So, puro innuendos, puro assumption, at puro po propaganda ang nagagawa ng House Prosecution Panel kasama po ang kanilang mga kagrupo na mga abogado din. Nilulusot na lang nila sa pamimilit po na mayroong ginawa si Vice President Sara Duterte, pero ang tanong na saan? Ano ang kanyang ginawa? Dahil iyon nga, nag-testify na hindi pala totoo na kapag may mga withdrawals na sa mga bangko, inilipat na mga pundo, for as long as pag nag-report ka, ay nailulusot mo, hindi po automatic na ikaw ay nagkaroon na ng illegal na ginawa. Ayan. So far, the burden of proof to establish na mayroong ginawang mali si Vice President Sara Duterte in any of the articles na sinasabi nila ng House Prosecution Panel, at the end of the day, ang maghuhusga nito ay 16 senators dapat ang magpapakonvict kay Sara Duterte. At right now, mayroon lamang silang 13 na mga senador na naging kulto at sunod-sunuran sa gusto mangyari ni Marcos Jr. Yan. Pag-usapan din natin siguro sa next episode natin ang Pax Silica. Ganon din po mga kababayan itong patungkol sa Pax Silica, itong expose ng kunwari ay entrapment sa Eric, isang handler ng mga Eric, kababayan natin, at nagyayari ngayon na mayroon po silang mga issue na pinapaputok na di umano ay mayroong destabilization, no? Mga kababayan. Eric. Hello? Yeah, Eric, nandito ako. Okay, sige ma'am. At pag-usapan natin itong huling bahagi ng ating episode sa programang ito. Yeah. Ang pinapakalat ngayon na balita nila John B. Crimolia at ng NBI, nila Matibag, na isi-set up daw itong si Ralph Recto patungkol sa mga pagkakaroon ng escort service. At ang teorya na pinalutang po ng NBI, mga kababayan, ay mayroon po silang mga babae daw na huli at bugaw. Pero before that, gusto ko mag-comment doon kay Mawil. Mawil ba yon? Attorney Mawil. No, sige ma'am, go ahead po. Tama, Attorney Mawil, di ba? So, sa COA.
o 'di ba dapat CPA siya, tsaka lawyer siya, 'di ba? Yung meron siyang inaccuracies yung sa mga numbers, no, na hindi lang siya nag-miss ng by 100 or 200. Ang laki nung na-miss niya, 'di ba? So there's so much unprofessionalism. Parang nakakahiya itong mga witnesses na hinaharap sa atin, no, mga expert ko, no, 'di ba? So um what I want to point out here, no, is yung pagkadesperado ni Marcos, no, na yan ang ihaharap ninyo sa amin, and we're spending 25 million a day for this impeachment, 'di ba? So parang walang respeto talaga sa Pilipino. At saka yung pagkadesperado na hindi pwedeng maging president ang isang vice president na historical ang mandato, no? Historical ang mandate ng vice president. Halos 33 million ang bumoto sa kanya. Tapos ang gagawin ang kitang-kita naman kung ano yung plano nila dito, no? So kinakaladkad ang Pilipinas sa ganitong kababuyan at ganitong kababawan ni Bongbong Marcos with this travesty of an impeachment, 'di ba? Na ang hinaharap ninyo sa amin diyan, kasi impeachable offense ba yung may ginawa ba ang Vice President na impeachable? 'Di ba dapat para umabot ka sa impeachable offense, talagang grabe ang ginawa mo sa Pilipino, 'di ba? Yung betrayal of public trust, graft and corruption, etc., 'di ba? Ang gumawa nun si Marcos, 'di ba? Pero dito muna tayo sa Vice President. Wala siyang ginagawang ganon. So, ang ibig sabihin, pinipilit talaga nila. At ang tingin ko dito, na plancha na ito ni Lisa Marcos at ni Bongbong Marcos, tingin ko na plano na ito na kahit na anong mangyari, no, ay kailangan makonvict yan. Parang kay PRRD, kahit na anong mangyari, ipasok nyo sa eroplano yan at ilipad nyo na yan, di ba? Kahit na ano pang batas ang talagang i-violate natin, kahit na anong mangyari, plunder yan yung kay Marcoleta at saka kay Defensor, 'di ba? Kahit na, in other words, hindi sila sumusunod sa batas, 'di ba? So sa maliwanag na meron na silang game plan para hindi matuloy yung flood control na project, na investigation, at para hindi maging president ang vice president na yun ang gusto ng Pilipino, no? Talagang overwhelming ang lumalabas sa mga survey and very consistent, 'di ba? Pero ngayon ang ginagawa nila, yung pambababoy na ganyan, na haharapin nyo sa amin mga ganyang klaseng witness, yung katulad nung the past witnesses also, 'di ba? So if there's anything that's very characteristic of the Marcos administration, is this terrible disrespect for the Filipino people, no? So very desperate na talaga sila. That's what I'm seeing right now. And it also, it endangers our processes, no? Kasi mahalaga ang impeachment process, eh. 'Di ba? So ngayon ang ginawa nila yan. Waro-waro, how-shaw, 'di ba? So Ang yun lang nakakalungkot dito, Ma'am Lorraine, dahil ang yeah. Supreme Court ay Yeah, umiwas po Eric. sa kanyang responsibilidad na magtakda Yes. ng constitutional interpretation mula doon sa abuso na ginawa sa House of Representatives. Kasi hindi na sana dapat nag-proceed ito, ang Mm, pandaraya at binaluktot na impeachment mm. process kung That's true. Correct. mahagap at sincero at Correct. may Correct. panindigan ng Supreme Court. Kasi number one, ang paglabag sa rules against fishing expedition ay issue ng constitutionality on the Yeah. ground of due process Yeah. and equal protection of law, na hindi yan ibinigay kay Vice President pagkos nilabag yan ng House of Representatives. Number two, yung usapin po ng pagkakaroon ng mini trial, instead na Yeah. ang mag-provide ng ebidensya ay yung mga nagrereklamo, ang ginawa ng House of Representatives, nag-mini trial. At nilabag nila, ang tawag dyan, ultra vires, beyond What does their it mean? authority. Oh. Beyond their authority. Sa prinsipyo daw ng batas, ma'am, according sa mga abogado nating kaibigan, ultra vires means beyond your authority, therefore your acts are illegal. Wala ka na sa hulog, wala sa lugar. Limbawa, ma'am, nilabag nila ang Data Privacy Protection Act laban kay Yeah. Vice President. Yeah. Yung bank secrecy law without a court order. Ang BIR notice of, buti hindi pumayag yung BIR, pero pinilit nila yon. Yung AMLAC na dinoktor ng
ang style ng presentation ay para palabasin na may billions of transactions, no? Sa Mm. kay Vice President Sara Duterte. Ang lahat ng ito, Ma'am Lorraine, ay issue of constitutionality, which are within the ambit and power of the Supreme Court to interpret and make a decision. Pero nakakalungkot, Ma'am, kanina, nagsabi sila, hindi na nila muna tatalakayin dahil ongoing na Moot ang and academic. tinatawag nilang moot and academic or indifference to the ongoing impeachment trial. I don't think so that is correct. Kasi when the travesty of justice and the travesty of law are so very blatant and brazen, Yeah. the Supreme Court should be the arbiter and final arbiter. Kasi walang pwedeng gumawa niyan, sila lang talaga sa ating sistema ng demokrasya. Ma'am Lorraine. Parang yung Eric, no, yung Marcos administration, pinakita niya talaga sa atin yung kahinaan ng sistema sa gobyerno. Yes. Akala natin strong yung ating demokrasya, hindi pala, no? Akala natin totoo yung meron tayong aasahan na AFP. Naniniwala pa naman ako na may aasahan tayong AFP, but not the way I thought it would, no? Meron tayong aasahan na may tatakbuhan tayo, strong yung judiciary, strong yung executive, ito tsaka totoong nakahiwalay sila, independent, hindi naghalo-halo na, no? At si Marcos ang very typical talaga, katulad nung ginawa nung tatay niya, nung panahon nung tatay niya, no? So, sa akin kasi yun yung nakikita ko na kagandahan kapag ka naging president na si Inday, at mangyayari yon, magiging president si Inday, no? Maaayusin niya yon. Kailangan natin ayusin itong sistemang ito. At saka ang isang president, Inday Sara, is something that we will earn as a people, at magkakaisa tayo dyan kasi nakikita na natin yung tangent, no, yung pupuntahan nito, no, kapag ka hindi tayo lumaban, kapag tayo tumahimik, abay mamaya baka meron na tayong president. Sino ba, Eric? Sino ba yung mga nag-ambisyon dyan? Ang dami Si ambisyoso. Risa Ontiveros, malabo yung manalo. Si Bam Aquino, si Lini Robredo, Hindi, tsaka